JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Bart. Taong 1992, Negros Oriental. Maraming pwedeng pagkunan ng mutya. Pero sino nga bang mag-aakala na ang isang bahay pukyutan ay meron din? Sa hindi pamilyar, ito ang tinatawag na honeybee o bahay ng bubuyog kung saan makukuha ang honey o pulot pukyutan. Si Bart na lumad ang angkan sa lugar. Ito ang isa sa kabuhayan. Kapag kasi makakakuha ng pukyutan, lalo na kung marami ang mapipigang pulot, maibebenta ito sa mataas na halaga. May suki sa bayan na bibili ng maramihan. Kung kaya't sa oras ng paghahanap ng pukyutan, sinisiguradong marami ang makikita. Pagkatapos ni Bart sa sakahan, didiretso siya sa gubat upang maganap. Dahil sinusuot ang masukal na bahagi, hindi nawawala sa tagiliran ang pagkakasugbit ng itak. Proteksyon sa mga ligaw na hayop. Nasa bulsa na rin ang posporo dahil gamit ito kapag magpapausok. Pangtaboy sa mga bubuyog. Isang hapon, minadali ni Bart ang pagbungkal ng lupa. Nagbili ng bayad ang suki kung kaya't nais makakuha kagad ng pulot. Sa kalagitnaan, napansin ang pagdaan ng isang matanda. Hindi pa man gaanong matanda pero uugod-ugod na. Umaasa na lamang sa tungkod para makakbang. Nang matisod ito, dali-daling lumapit upang matulungan. Ngumiti lang ito at sinenyasan siyang wag nang ihatid. Magmumungkahi sana, kaso ang matanda mismo ang umayaw. Hindi na rin siya nagpumilit dahil may tatapusin pang gawain. Pagkatapos ng pagbubungkal, inuwi ang mga gamit at nagpaalam sama. Hindi naman ito pumigil, lalo na kung paghahanap ng pulot ang aatupagin. Nag-aagaw ang liwanag at dilim sa mga sandaling iyon. Anong oras na rin at malapit ng gumabi. Bago pumasok sa gubat, kumuha muna ng tuyong dahon ng nyog para gawing sulo. Nang mga sandaling ito, parang may nagturo kay Bart sa daan. Dire-diretso kasi ang lakad. Pagdating sa unahan, bumungad kagad ang puno na maraming nakalambiting pukyutan sa bawat sanga. Kaso nga lang, isa sa mga ito ang nakaagaw ng pansin, ang pinaka nasa itaas. Masyadong matayog ang puno. Hirap din akyatin dahil malapad ang katawan. Kumuha muna ng mga tuyong dahon upang magpausok. Nagsipulasan ang mga bubuyog dahil dito. Habang inaantay na maubos ang mga ito sa paglipad, nakatingala siya. Nag-iisip kung paanong aakyatin ng puno. Hindi naglaon ay nagkaroon ng ideya. Tinaga ang bawat gilid upang magsisilbing apakan. Dahil dito matagumpay na naakyat ang puno. Pagdating sa ibabaw, natigilan ng makita ang pukyutan. Naibaba ito sa lahat dahil kumikinang ang loob na para bang may nakakulong na alitaptap. Dahan-dahan itong inabot. Dahan-dahang isinilid sa timba na nakatali sa bewang. Kinuha na rin ang iba hanggang mapuno ang timba. Habang abala sa pagkakatas, hindi maalis ang tingin sa pukyutan na hanggang sa ngayon ay kumikinang pa rin. Naaaliw ng patayin ang lamparilla. Ito ang hinayaang mag-ilaw sa paligid. Hindi naglaon. Naging malinaw ang pinagmula ng kinang. Maliit na bato na may hahalin tulad sa munggo. Kumikinang na parang ilaw na malapit ng mapundi. Iniwan ni Bart ang pagkakatas. Binalingan nito ng pansin. Hiniwa ang gitna ng pukyutan at kinuha ang bato. Madulas kung kaya't maayos sa pinagsiklop ang mga palad upang hindi mahulog. Inilatag sa baso at tinitigang mabuti. Hindi nagtagal, dali-dali ding binalikan ng gawain ng dumating ang ama.
Tuluyang naudlot ang pagkakatas ng mag-imbita ang ama. Nakasanayan na rin nila ang mag-inom dahil sa buhay sila lang ang magkakasama. Kahit bata pa si Bart, tinuruan ng ama kung paanong lumaklak para kahit papano may pagkakaabalahan sa mga libreng oras. Hindi naman maramihan, sakto lang na mainitan ang katawan. Habang tumatagay napatitig sa baso, hindi mapakali ng maalaala, ito ang pinaglagyan ng nakuhang bato sa bahay pukyutan. Wala na ito. Sigurado siyang nalunok. May napansin siyang matigas na bagay na dumulas sa kanyang lalamunan. Ano pa nga ba yun? Walang duda kung hindi ang bato. Napangiwi. Pero nang maramdaman na wala namang nangyari, hindi na inisip pa. Kinabukasan madaling araw pa lang, nagbubungkal na ng lupa itong si Bart. Ang ama naman, nagtatanim ng punla ng mais. Binilisan ng kilos para hindi maabutan ng araw. Umiiwas lang sila sa matinding init dahil minsan nang inatake ang ama. Habang kumakayod, napansin ng binata ang kakaibang lakas ng katawan. Hindi rin nakaramdam ng pagod. Nang lingunin ang pinagbungkalan, hindi makapaniwalang malayo na ang naabot. Kaunti na lang matatapos na ang lahat. Tinawag naman siya ng ama na nagpapahinga sa tabi. Magpahinga ka naman, Bart, anak. Umiiwas tayong maabutan ng araw pero hindi ibig sabihin hindi na magpapahinga. Halika. Magmeryenda muna tayo. Nakakagutom. Nakakauwawang ganitong gawain. Sandali nga, hindi ka man lang pinagpawisan. Samantalang ako, hingal na dito. Sinisiguro ko kasi nakalmado ko habang nagtatrabaho para kahit papano hindi madaling mapagod. Pero oo nga po, kailangan din ng pahinga. Ako na ho yung magsasali ng kapitay. Agarang kinuha ni Bart ang takore. Nagsali ng kape sa tasa. Sabay silang nagmeryenda sa tabi. Naunang natapos ang ama na kaagad ding bumalik sa trabaho. Siya naman sa kabilang banda. Natigilan ng matanaw ang matanda sa hindi kalayuan. Binaybay nito ang daan. Mabagal ang pag-usad. Iniwan ang tingin sandali upang ayusin ang pinagkainan. Pero laking gulat nang nawala kagad. Malawak ang paligid dahil kakabagong ani. Nasa gitna pa ang matanda pero ngayon ay biglang naglaho. Nagkipit balikat lamang si Bart. Bumalik sa pagbubungkal, alinsunod sa sinabi ng ama. Pagkatapos sa taniman, inihanda ang bote-bote ng pulupukyutan upang ibenta na sa bayan. Ikinarga ng ama ang sako ng kamote at saging sa kariton na hihilay ng kalabaw pababa ng burol. Pagdating sa bayan, hindi na kailangan mag-intay ng ilang oras para makabenta dahil nag-abang ang suki. Nakaagarang pinakyaw ang lahat. Tuwang-tuwa si Bart dahil sa ganitong hanap buhay. Ngayon pa lamang nakaranas na pinakyaw lahat ng paninda. Bonus pa, mataas na halaga ang binayad. Nakabili ng bigas, pagkain, mga gamit at iba pang naibigan sa pamilyan. Pagkatapos nito umuwi na rin para magpahinga. Habang nakasampa sa duyan sa lilim ng puno, biglang sumagi ang paglunok ng bato. Kinapapa ang lalamunan hanggang tiyan. Nagbabaka sakaling masepat ang bato. Napabuntong hininga na lamang. Maliit lang yung bagay na yun pero nakakatakot . Hindi pa ako dumudumi. Siguradong nasa loob pa yun ng tiyan ko . Sana lang mailabas na mamaya. Hindi nagtagal. Narinig ang ingay ng kalabaw. Otomatikong tumakbo patungo sa pastulan. Naabutan ang mga rebelde na sapilitan itong kinatay. Hindi nila pagmamay-ari ang kalabaw, pero dahil minsan ang hiniram para gamitin sa pag-aararo, hindi kayang baliwalain. Lalong humigpit ang pagkakakuyom ng kamao.
Malaki ang tawa ng mga rebelde habang nag-aagaw buhay ang kalabaw. Nang maitumba dito na kumilos si Bart, hinubad ang pang-itaas na damit upang ipangtakip sa muka. Pagkatapos ay inagaw ang atensyon ng mga ito. Hoy, grabe naman yung pagkapatay gutom nyo. Ilang taon ba kayong hindi nakakain para kalabaw yung itumba nyo? Sa laki ng hayop na yan, abutin kayo ng ilang buwan bago maubos. Nagkatinginan ang mga rebelde. 5 ang mga ito. Yung isa na merong mahabang buhok ang lumapit sa kanya. Noy, kung ako sa'yo dumiretso ka na sa pupuntahan mo. Huwag kang mangialam dito kung ayaw mong gilitan kita ng leeg. Nagtakip ka pa ng muka para kang timang. Nagtawanan ang mga ito pero dahil seryoso si Bart, pinakitaan ng kamao. Lalong tumawa ang grupo. Patpatin si Bart at kung titignan, isang hampas lang, pwede nang mawalan ng malay. Sira ulo to ha. Kung makahamon ka, akala mo may laman yung katawan mo. Puro ka naman buto. Hoy Noy, uulitin ko para malinawan ka. Kung ako sa'yo, dumiretso ka na sa pupuntahan mo. Huwag ka na mag-aksaya ng oras dito dahil hindi kami magsasayang ng lakas sa katulad mo. Ay nako, Sus Mariosep. Tumalikod ang mga ito upang balingan ang kalabaw. Pero bago magalaw ang laman, humiyaw ang isa. Gulat ang lahat ng itumba ni Bart. Hindi nakatayo dahil nabali ang binti. Rumesponde ang iba pero pasimpleng binalian ng braso at binti. Kanya-kanya sa pagdaing ang mga ito. Ang natira, ang lalaki may mahabang buhok. Gulat na nakatitig kay Bart. Hoy, huwag mo kong titigan ng ganyan kung ayaw mong matulad sa kanila. Hindi akma yung katawan mo dyan sa tono ng boses mo. Huwag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Baka paglamayan ka mamayang gabi. Sino ka ba? Ipakita mo mukha mo. Wika ng rebelde. Bumunot ng baril, sabay tutok kay Bart. Hindi rin maintindihan ng binata kung bakit hindi man lang siya natakot. Taas noong hinarap ang rebelde. Nang magpaputok ito, otomatikong kumilos ang katawan upang umiwas. Nang makatsyempo sinakalang rebelde, tangka na sanang pupuruhan ng magsalita ito. Wag. Maawa ka sa akin. Hindi na namin kukunin yung kalabaw, pasensya na. Kung gusto mo, babayaran na lang kita. Magkano ba? Natawa si Bart nang makaramdam ito ng takot. Dahan-dahang binitawan ng binata. Iniwanan ang mga kasama. Kumaripas ng takbo. Paika-ika. Gumagapang na lumayo ang natirang rebelde. Nang mawala ang mga ito, dumating sina Tolome at Mangwan, ang may-ari ng kalabaw. Laking pagpapasalamat sa pagharap ni Bart sa mga rebelde. Tulong-tulong din na maikarga ito at maiuwi. Para hindi masayang, binalot ng kilo-kilo at benenta sa murang halaga. Binigyan din ng parte ang binata bilang pasasalamat. Habang nakaupo sa hagdan, napansin ni Bart ang titig ng ama. Hey, makatitig ka naman. Ano bang problema? Nakita ko ang ginawa mo kanina. Kung hindi ko lang kilala ang hubog ng katawan mo, masasabi kong ibang tao. Magkasama naman tayo sa araw-araw, isang bubong. Pero bakit parang may parte sa pagkatao mo na hindi ko kilala? Paano kang natutong makipaglaban? Delikadong tao katulad ng rebelde. At lalong, paano mong nagawang iwasan ang bala ng baril? Ginulpi mo sila ng walang kahirap-hirap. Kung tutusin, sa pagtatanim at hanap buhay lang umiikot ang buhay natin. Pero paano? Ay nako, hindi ko na alam. Ang dami kong tanong magmula nang nakita kita kanina. Ngayon magpaliwanag ka. Natahimik ang binata. Napabuntong hininga.
Hindi naman siya nakaramdam ng kaba sa mga tanong. Sa halip gumaan ang kalooban. Kaso nga lang walang ideya kung ano ang isasagot. Kamot ulong humarap sama. Ang totoo niyan tay hindi ko alam eh. Nung naabutan kong sapilitan nilang kinatay ang kalabaw ni Mang Juan, nakaramdam ako ng galit at kagustuhang magiganti. Hindi ko nga alam kung paano nagsimula, basta ginulpi ko na lang yung mga rebelde. Ay nako. Ang dami ko nang iniisip, dumagdag pa ang ginawa mo kanina. Mabuti na lang, tinakpan mo yung mukha mo. Sa ganung paraan mahihirapan silang makilala ka kung sakaling magigante. Sa susunod, huwag ka nang mangialam para wala ng problema. Tumangulang si Bart bilang sagot. Makaraan ng isang oras. Mag-isa na lamang si Bart na nag-aayos ng kamote sa silong. May dingding kung kaya't ligtas pa rin kahit oras. Hindi naglaon o malingaw-ngaw ang ingay. Nagmumula naman sa baka at mga manok. Otomatikong kumilos ang katawan ng binata. Nagbago ang pakiramdam. Kagustuhang alamin ang nangyayari. Ito na ang nasunod. Natagpuan na lamang ang sarili na nakatanaw sa grupo ng mga rebelde. Nagtatangay ng mga manok at baka. Nang bilangin hindi umaabot sa 10. Sinigurado muna ni Bart na makakarating sa unahan kung saan malayo na sa tahanan. Humarang siya nang nasa kalagitnaan na ng taniman bago pa makarating sa bundok. Gulat ang mga ito. Kaagad tinutok ang mga armas sa binata. Pwisit na ba? Sino ba to? Nung nakaraan may humarang sa punyemas. Eto yun ah. Siya rin yung humarang. Hindi maganda to. Malakas yan. Nakilala ni Bart ang nagsasalita. Ito yung rebelde na may mahabang buhok. Nagtago sa likod ng kasama. Isang binata natatakot ka na. Uy, ilang dekada na tayong rebelde. Kung sino-sinong makapangyarihan na inakarap natin tapos dyan lang natatakot ka. Sige lang, tumawa lang kayo. Tignan natin kung makakatawa pa kayo kapag nagpakitang gilas na yung batang yan. Tama siya. Mabuti siguro kung makinig kayo sa kanya para hindi tayo umabot sa punto na magkasakitan pa. Ibalik niyo ang mga hayop. Ngayon din. Hindi kami naging rebelde para maging sunod-sunuran sa nais mo. Umuwi ka na at matulog. Huwag ka masyadong nangingialam sa iba. Yan ang madalas ikakapahamak ng mga tao. Sige na, habang kaya ko pang magtimpi. Umiling si Bart. Natigilan ang grupo sa kilos niya. Nagawang sumabay. Biglang sumugod. Otomatikong umandar ang pagiging malikse ng binata. Mabilis na inilagan ang bawat atake. Nang makaganti, siniguradong mapupuruhan ng mga ito. Sumapulang kamao sa bibig. Bawat suntok, 2 ang patutunguan. Pagkahilo o hindi kaya pagkatumba. Bumunot ng baril ang isa. Nagpakawala ng putok. Pero mabilis pa sa kidlat na nakailag si Bart. Pinaghalong gulat at pagkamangha ang makikita sa mukha ng mga kalaban. Nakuha pang magtanong kung paanong nagawa ng binata. Suntok ang sinagot ni Bart. Ang natira, yung rebeldeng may mahabang buhok na nagpakilalang si Taneo. Agarang sinabi ang pangalan dahil sa takot. Ito ang nagpresentang ibalik ang mga hayop. Sinamahan ni Bart upang makasigurado. Pagkatapos nun, maamong nagtanong kung pwede na siyang umalis. May naisip na kalokohan ng binata. Sa oras na magkita ulit tayo, siguraduhin mong may ibibigay ka sa akin. Dahil kung wala, baka maisipan kong bawasan yung ngipin mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango ang rebelde. Kumaripas ng takbo palis. Natatawa na lamang ang binata sa takbo ng kaganapan. Pagbalik hindi nakaligtas sa ama. Nakaabang sa hagdanan,
Sinalubong siya ng katanungan. Anong uri ba ng demonyo ang sumapi sa'yo para magulpi mo yung grupo na mga rebelde? Mula tayo sa angkan ng hindi matatapang pero hindi rin naman duwag. Sumusobra yata yung galaw mo. Umaming ka nga. Ano bang nakain mo para kumilos ng ganyan? Sumasamba ka ba sa demonyo? Itinuturing na kamatayan ang pagharap sa mga rebelde. Pero ikaw, sila pa ang natatakot sa'yo. Nang sandaling binanggit ng ama ang tanong, ano ang nakain mo para kumilos ng ganyan? Sumagi sa isip ni Bart ang bato mula sa bahay pukyutan. Dali-daling hinanap ang timbang pinagsidlan. Naroon pa rin. Laking gulat nilang pareho dahil kahit walang bubuyog, patuloy pa rin ang paglalabas ng pulot. Tay, ito po ang bahay pukyutan kung saan may nakuha akong bato. Aksidente kong nalunok. Pagkatapos nun nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Ni hindi nga ako napapagod eh. Tapos yung tapang. Sa bato na nilunok ko hinugot. Sigurado po ako. Sandali lang, bato! Mula sa bahay pukyutan. Nalunok tapos bigla ka nagkaroon ng lakas. Tumapang ka anak. Nakainom ka ba? Nagdodroga ka ano? Si tatay ang hilig magbiro. Totoo ang sinasabi ko. May bato sa bahay pukyutan. Kumikinang pa nga eh. Parang ilaw na hindi napupundi. Kakaiba tay may waga. May waga talaga. Lumakas ka tapos tumapang pa. Ano pa bang kayang gawin nun? Baka lumilipad ka din ha? Wika ng ama. Tinuring na biro ang lahat. Napabuntong hininga dahil wala rin siyang matibay na patunay para suportahan ang sinabi niya. Kaso nga lang, hindi na bahala dahil alam sa sarili ang katotohanan. Sa paglipas ng mga araw, naguguluhan si Bart dahil madalas nakikita ang matanda. Sa tansya, nasa edad 50 pa lamang pero ang usad ay sobrang bagal. Maigpit ang hawak sa tungkod dahil ito ang nagsisilbing sandalan ng lakas sa kaparehong daanan na mamataan. Nang magkaoras si Bart, dali-dali itong sinundan. Ang problema, kahit gaano pa bilisan ng paghakbang ay hindi maabutan. Gayunpaman, minabuti pa ring sundan hanggang sa nakarating sa puno kung saan nakuha ang bahay pukyutan. Sa puntong ito, bawat sanga ay may nakikitang buhay na bubuyog. Hindi naglaon humarap sa kanya ang matanda. Lalong naguluhan. Hindi pala ito matanda kung hindi isang dalaga. Makinis ang balat, matingkad ang mga tenga, asulang mata, at ang buhok naging maninipis na baging. Sa isip ni Bart, isang engkantada. Tama ang nasa isipan mo. Isa nga kong engkantada. Huwag mo sanang bigyan ng masamang kahulugan ng pagpapakita ko. Gusto ko lang makasigurado na nasa iyo ang mutya. Ang batong nakuha mo mula sa bahay pukyutan, isang makapangyarihang mutya. Hindi ko na kailangang sabihin ang taglay dahil mararamdaman mo ito sa paglipas ng mga araw. Ang tanging gagawin mo na lang, alagaan itong mabuti. Babala ko lang din, huwag mong abusuhin para hindi ka talikuran. Nakulangan pa rin si Bart sa paliwanag. Masyado siyang maraming tanong, kaso bigla itong naglaho. Sa puntong ito, malinaw sa kanya na nagmula ang nalunok na bato, ang pambihirang tapang at lakas na nararanasan. Subalit hindi sapat ang sinabi ng engkantada para maglaho ang katanungan sa isipan. Sa pagdaan ng panahon, hindi na nakita pa ni Bart ang engkantada o kahit ang anyo nito bilang matanda. Kasabay naman ito ang pagkamangha sa bigay na swerte ng mutya.
Hindi lang sa pagyabong ng pananim pumabor, maging sa iba pang oportunidad. May dumating na balita mula sa mga kaanak na nakapagtrabaho ito ng abroad. Balak kunin si Bart upang pag-aralin doon. Kaso umayaw siya. Ayaw iwanan ang pamilya. Habang si Tolome, bibigyan sana ng mataas sa posisyon ng kaibigan sa isang maliit na kumpanya. Nakapagtapos bilang mechanical engineer pero hindi pinalad na makahanap ng matinong trabaho nung araw kaya nauwi sa pagsasaka. Nawala rin sa isipan na gamitin ang kursong natapos dahil nakatutok ang atensyon sa hanap buhay at kay Bart. Pero magalang na humindi si Tolome. Mas piniling manatili sa kasalukuyang buhay dahil kahit papano umaasenso na. Nakapagpatayo ng maayos na tirahan. Merong babuyan, manukan, kambingan, at malawak na lupang sakahan. Nang makapag-ipon, bumili ng lote upang maidagdag sa mga arian. Sapat na ito para sa kanila, kung kaya't ang mga oportunidad ay tinanggihan kahit na mas malaki pa ang kikitain doon. Ngayon na naaayon sa atin ang swerte, lilipat pa ba tayo ng ibang pagkakakitaan? Dininig ng langit ang matagal nating dasal. Ngayong dumating na wag nating pakawalan. Pero anak, may hindi pa ako naiintindihan sa'yo. Habang tumatagal parang lumalakas ka. Hindi ko nakikitang nagpapahinga ka matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ano ba talaga? Ito pa rin ba yung bato na sinasabi mong nakuha sa bahay Pukyutan? Opo tay, ayaw nyo kasing maniwala eh. Total, napag-usapan na natin ngayon. Ipagtatapat ko sa inyo ang tungkol sa engkantada na nakasalamuha ko. Sa kanya galing ang mutya. Ang sabi, tatay naman eh. Huwag ka munang tumawa, nagpapaliwanag ako ng maayos. Pasensya na. Nung una sabi mo bato, tapos ngayon engkantada. Sabog ka ba? Yan tayo eh. Nagtatanong ka tapos kapag sinagot, tatawanan mo lang, wag na nga. Hindi na, hindi lika dito. Ito naman ah. O na. Hindi na ako tatawa. Ano ba yan uli? Engkantada. Paliwanag mo nga. Nagpaliwanag si Bart. Minadali ang pagsasalaysay dahil ang ama ay hindi matigil sa kakatawa. Lumalakas pa ang pagtawa nito. Hirap paniwalaan ang sinabi ng anak. Nakangusong tumigil si Bart habang patuloy pa rin sa pagtawa si Mang Tolome. Hindi na lamang pinansin, iniwanan nito sa tindahan. Subalit muling napalingon nang dumagsa ang mga rebelde upang manloob. Nasagad ang galit nang makitang tinutukan ng baril ang ama. Mabilis ang hakbang na bumalik. Binawi ang armas. Pinaputokan ng sunod-sunod ang grupo. Hindi naman tinamaan. Tinatakot lang. Nagtakbuhan ng karamihan pero may isang nanatili. Ikaw pala ang sinasabi ni Taneo. Binatang hindi natatakot sa bala ng baril. Ano pa nga ba ang kaya mong gawin, iho? Magmula kasi nang marinig ko ang tungkol sa'yo, napapaisip ako, ano pa ba ang kakayahan mo? Magkasama pala kayo ni Taneo. Ikumusta mo ako sa kanya? Hindi na siya nagpakita sa akin. Pakisabi, nasasabi ka kung makausap siya. Ikaw ba anong pangalan mo? Ganitong oras ka talaga sumalakay kapag hindi rumoronda ang militar sa paligid. Tugon ni Bart. Palihim na sinenyasan ang ama na umalis muna. Agarang binato ang kamay ng rebelde na tangkang babarilin si Tolome. Bumaling sa kanya. Masama ang titig. Mahusay. Pero paanong hindi? May hawak ang mutya eh. Nararamdaman ko ang enerhiya mula sa katawan mo. Nalunok mo yata ano? Pero ano nga ba ang kaya mong gawin bukod sa pag-ilag? Pambubugbog. Gusto mo subukan natin? Baka meron ka pang ibang kakayahan.
Wika ni alias Tuklaw. Ibinaba nito ang armas at iba pang patalim na nakasugbit. Ipinakita nito kay Bart na wala siyang sandata. Nakangising humarap sa binata. Ano bang gusto mo sa buhay mo? Kung makahamon ka, kala mo kung sinong malakas. Baka tapang-tapangan ka lang para hindi magbukang duwag. Wika ni Bart. Pero biglang nagbago ang aura ng kalaban. Naglabas ng garapa ang rebelde. Pinahid sa palad. Pagkatapos ay nagbanggit ng mga salita. Kunot noong tinitigan ni Bart hanggang sa makaramdam ng paninigas ng mga daliri. Sinundan nito ng bahagyang pagkahilo at puwersa na parang kinuyog ng hindi nakikitang nilalang. Nang balikan ng rebelde ay nakangisi na ito. Hindi niya maunawaan ang ginawa. Gayunpaman, nilabanan niya ang sarili. Pilit nilapitan ang kalaban. Nagbitaw ng suntok. Naputol ang ginagawa nito. Tumilapon sa dingding. Sapo ang dugo ang ilong. Masamang tumitig kay Bart. Sino nagbigay sa'yo ng mutyang yan? Anong klase ng mutya? Bakit nakokontra mo ang ginagawa ko? Bakit nakontra mo ang Tigalpo? Tigalpo pala ang tawag sa ginawa mo. Ayos din Magaling pero hindi sapat para patumbayin ako. Sandali. Hindi ba ang sabi mo, alam mong may mutya ako? Bakit ka nagkaroon ng lakas ng kalooban na maghamon? Tignan mo, basag tuloy yung ilong mo. Huwag mong iniiba ang usapan. Sagutin mo ang tanong ko. Anong klaseng mutya ang hawak mo? Mutya na kayang talunin ng sino mang maghamon. Sunod-sunod ang pagpapakawala ng suntok ni Bart. Kung hindi lang umawat ang ama na si Tolome, mapapatay niya ito. Tumigil ka na! Wala kang pinagkaiba sa taong yan kung papatayin mo siya. Ilang libong buhay na ang pinatay niyan. Masahol pa sa demonyo ang kaluluwa. Kung kikitilin mo ang buhay niyan, malamang magiging masahol din ang kaluluwa mo. Yun ba ang gusto mo, Bart? Pasensya na po, tay. Gusto ko lang sanang turuan ng leksyon ng inutil na yan. Kung makasta, akala mo kung sinong malakas. Tama na. Sapat na ang pambubugbog mo para magtanda. Sigurado kong hindi na yun babalik. Kumalma ang binata. Binalingan na lamang ang nasirang bahagi ng tahanan. Paglipas ng buwan, tuloy pa rin ang pagpasok ng swerte sa negosyo. Pero napansin ni Bart na habang tumatagal, nangihina na si Tolome. Maayos tignan ang pisikal. Pero kung pakikiramdamang mabuti, malalaman na may mali. Isang gabi, nagpahinga na silang dalawa. Magkaiba ang kwarto pero dinig ni Bart ang pag-aray nito. Nang silipin may malaking sugat sa kaliwang binti. Para itong bahay pukyutan na maraming butas. Nakakadiri. Sa pagsasalaysay ni Tolome, may lalaki siyang nakabangga doon sa taniman. Tumama ang binti sa bato. Pero hindi naman ito nagkasugat. Hindi rin nakilala kung sino ang lalaki dahil may takip ang muka. Duda si Bart. Ito ay walang iba kung hindi ang rebeldeng nakasagupa sa tindahan. Ito lamang ang naisip na pwedeng magsagawa ng ganitong bagay dahil nakakayanan ang Tigalpo. Walang ideya si Bart sa gamutan, pero nang maisip ang bahay pukyutan kung saan nakuha ang mutya, na hanggang ngayon ay naglalabas pa rin ng pulot. Kumuha ng parte, piniga sa sugat. Sinamahan niya ito ng taimtim na panalangin sa mutya na sana'y gumaling ang kalagayan. Hindi siya binigo. Naging tuyo ang sugat matapos kapitan ng pulot. Pagkatapos ay nagtungo sa gubat upang hanapin ang rebelde. Subalit hindi na pala kailangan. May nangyaring sagupaan sa militar. Nagtago si Bart sa tuktok ng burol habang pinapanood ang sagupaan. Natanaw niya ang rebeldeng mahusay sa Tigalpo, pero hindi naglaon. Namatay. Tinamaan ng bala.
Tumagos sa ulo kung kaya't wala na talagang pag-asang mabuhay dahil ang balang tumama sa kanya. Binatuhan ni Bart ng orasyon upang mabasag ang lakas ni alias Tuklaw. Nang makitang namatay na ang lahat ng rebelde, doon lang siya umalis sa lugar. Pagkakataon na mismo ang gumawa ng paraan upang mamatay ka, alias Tuklaw. Hindi ka man tinatabla ng normal na bala, pero madaling humiling sa mutya ng kalikasan na mabasag kung anuman ang lakas mo. Sa paglipas ng panahon, sa awa ng may kapal, hindi na nasundan ng kaganapan. Lumipat sila sa sentro ng bayan kung saan hirap ang rebelde na pasukin. Sa bagong tirahan, patuloy ang buhay ng mag-ama. Pagninegosyo ang pinagkakabalahan kung kaya't kumikita ng malaki. Maraming naipundar, nagpapautang ng pera sa sino mang maisipan na magtayo ng negosyo, puhunan kumbaga. Sa kasalukuyan, tinatangkilik pa rin ni Bart ang presensya ng mutya na nasa loob ng kanyang katawan. Inaalaga ang mabuti, hindi inaabuso. Alinsunod sa sinabi ng engkantadang gabay ng mutya ng pukyutan. Ang susunod na kwento, mga kabayan, ay bagong istorya pa din. Ito ay kwento sa biyaya at sumpa ng Sigbin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Leryo. Taong 1995, Binalbagan, Negros Occidental. Sa isang baryo sa Binalbagan, Negros Occidental, nakatira ang pamilya ni Leryo. Isa siyang binatang 25 taong gulang, panganay sa 3 magkakapatid. Ang kanyang ama ay si Mangkulas, magsasaka na nasa 50 ang edad. Ang kanyang ina ay si Aling Susan, tahimik at masinop, palaging abala sa kusina at sa pag-aalaga ng mga anak. Kasama rin sa pamilya ang 2 nakababatang kapatid ni Leryo. Si Maymay na 10 taong gulang, masigla at puno ng tanong tungkol sa mundo. Palaging may kwento at halakhak, nagbibigay buhay sa kanilang tahanan. Samantalang si Nene ang bunso. 5 taong gulang pa lamang, walang inaalala kung hindi ang paglalaro sa kanilang bakuran. Ang kanilang kabuhayan ay 5 ektaryang tubuhan. Hindi pagmamay-ari ng pamilya ang lupa. Inarendo lamang ito ni Mangkulas mula sa isang kaibigan. Subalit kahit hindi sila mayaman, kapansin-pansin na hindi sila nagkukulang sa pang-araw-araw. Palaging may ani, lagi silang may bigas at pagkain, at halos hindi sila tinatamaan ng matinding kahirapan. Kuya Leryo, ayaw ni Nene magpahuli oh. Ang bilis-bilis niyang tumakboy. Wika ni Maymay. Huli ka! Sabi ko na wala ka sa bilis ko Wika ni Leryo. Sa murang edad, natutong magbanat ng buto si Leryo. Hindi na siya nagpatuloy sa kolehiyo pagkatapos ng high school. Mas pinili niyang tumulong sa tubuhan. Doon siya mas masaya. Sa pagtatanim, sa pag-aararo, at sa amoy ng bagong tabas sa tubo. Ngunit bata pa lang si Leryo ay may napapansin na siyang kakaiba. Umulan o umaraw, bumagyo man o tupukin ng tagtuyot ang lupa, nananatiling sagana ang ani ng kanilang pamilya. Wari bang hindi sila nadadampian ng malas ng panahon? Palaging luntian at malusog ang kanilang tubuhan. Hitik sa tamis ang tubo na kanilang inaani. Habang ang ibang magsasaka ay nagbubuntong hininga, lugi at luwaan sa tindi ng sakuna, sila naman ay walang palya. Kaya minsan naglakas ng loob si Leryo na magtanong sa kanyang ama. Tay, bakit po ganun? Yung mga kapitbahay natin palagi nagrereklamo. Pero tayo kahit anong bagyo,
Parang hindi naman tayo naaapektuhan. Alam mo anak, may mga bagay na hindi mo pa kailangang malaman sa ngayon. Sa tamang panahon, malalaman mo din ang sekreto natin. Tugon ni Mang Kulas. Napakunot ang noo ni Leryo. Napag-isip-isip niya na may tinatagong lihim ang kanyang ama. Isang bagay na hindi pa maintindihan noon. Isang gabi, hindi nakatiis si Leryo. Sinundan niya ang kanyang ama. May dala itong bayong at mula sa tunog nito, parang may buhay na kung anong hayop sa loob. Lumakad sila papunta sa dulo ng tubuhan hanggang sa makarating sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Madilim ng mga panong iyon, maliban na lamang sa buwan na kalahati lang ang liwanag. Doon niya narinig ang kakaibang tunog. Hindi ito tunog ng aso, hindi rin baboy. Isa itong malaiyaking halinghing na nagpatindig ng kanyang balahibo. Nakita niyang inilabas ng ama ang manok mula sa bayong at hinagis sa dilim. Mula sa dilim lumabas ang isang nilalang. Mahaba, payat. Nangingitim ang balahibo. May mahabang tenga na parang kabayo. Ang amoy nito ay masangsang na parang nabubulok na karne. Ano kayang hayop yun? Parang unang beses ko makakita ng ganun. Nagulat siya nang mapansin ng ama sa lugar. Leryo, bakit ka sumunod dito? Tay, ano po yun? Hayop ba yun? Hindi naman yun aso, tay ha. Grabe nakakatakot yung itsura. Parang halimaw. Huwag kang matakot anak. Hindi natin yung kaaway. Yon ang pamana ng lolo at lola mo sa atin. Sigbin ang tawag sa hayop na yon. Kinabukasan kinausap siya ng ama. Doon na tuluyang nabunyag ang lihim na matagal nang itinatago ng kanilang pamilya. Leryo, ang sigbi ng dahilan kung bakit lagi masagana ang ating ani. Pero may kapalit ito anak. Hindi ito ordinaryong alaga lang. Kailangan mo itong pakainin, alagaan at higit sa lahat. Dapat palaging may kabutihang ginagawa ang pamilya natin para sa kapwa. Kung hindi, tayo ang babalikan nito. Napalunok si Leryo. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng ama. Kung hindi po natin papakainin, tay, ano pong mangyayari? Napabuntong hininga si Mang Kulas bago tumugon. Dahan-dahang tumingin sa anak. Seryoso ang mga mata. Magugutom siya. At kapag nagutom ito, hindi na hayop ang hahanapin niya, kundi tao na. Hindi na nagtanong pa si Leryo. Pinili niyang manahimik sapagkat unti-unti nang nilalamon ng takot. Natatandaan pa ni Leryo nung taong 1992. May malakas, mapaminsalang bagyo ang dumating sa kanilang bayan sa Negros. Maraming bahay ang natumba. Maraming palayan at tubuhan ang natabunan at nalunod. Ngunit pagkalipas ng bagyo, laking pagtataka ng mga kapitbahay habang ang karamihan sa mga taniman ng tubo sa paligid ay halos nagupo at nalugmok sa putik. Ang tubuhan nila Mang Kulas, nanatiling nakatindig na parabang hindi man lang dinaanan ng bagyo. Ang ibang dahon ng tubo ay bagyang napilas ng hangin, ngunit karamihan ay tuwid at buo. Tila ba may hindi nakikitang kamay, umaalalay, nagbabantay sa kanila sa gitna ng hagupit ng kalikasan. Manang Edna, napansin mo ba? Bakit ang tubuhan nila Kulas parang walang nangyayari? Samantalang sa atin ubos ang lahat. Nasaan ang hustisya, Mare? Wika ni Tia Beth. Oo nga, parang hindi tama. Alam mo ba, may naririnig akong sabi-sabi na baka raw may inaalagaan si Kulas. Hindi ordinaryo. Sa tingin mo, totoo kaya yon? Habang lumalakas ang mga bulungan sa baryo,
lalong bumigat ang pakiramdam ni Lerio. Alam niyang may katotohanan ang hinala ng mga kapitbahay, ngunit hindi nila kayang lubos na maunawaan. Sapagkat ang tinuturing na alaga ng kanilang pamilya, hindi ito normal para sa mga ordinaryong tao. Mula nang maselayan ni Lerio ang sigbin, hindi na siya mapalagay. Kahit sa maliwanag na umaga, bumabalik-balik sa kanyang isipan ang bangungot na anyo ng hayop. Minsan habang nagtatrabaho sa tubuhan, pakiramdam niya may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Isang gabi, habang nagsasalo sila sa pagkainan, nag-ipon siya ng tapang upang muling magtanong sa kanyang ama. Tay, kailan po ba ako matututong mag-alaga ng sigbin? Kung pamana po to, baka dapat simulan ko na ngayon. Sandaling natahimik ang kanilang hapag bago sumagot si Mang Kulas. Hindi pa sa ngayon, anak. Masyado ka pang bata. At saka, hindi basta-basta ibinibigay ang responsibilidad na yan. Kailangang handa ka sa lahat ng paraan. Mabilis na sumabat si Aling Susan na may halong pag-aalala sa tinig. Kulas, baka oras na. Hindi habang buhay nandyan ka, dapat matuto din si Lerio. Mariin ang tugon ni Mang Kulas. Ayaw pang bitawan ang sekretong tinatago. Hindi pa ngayon ang tamang panahon, Susan. Marami pang dapat matutunan si Lerio. Sa oras na itinakda, doon na lamang. Nanahimik si Lerio. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ngunit sa kaloob-looban ng dibdib, unti-unting umuusbong ang isang kaba na hindi niya mawari. Habang lumilipas ang mga buwan, dumadami ang mga bulungan. Kapag may nawalang aso, kambing, minsan manok, palaging huling nakikita malapit sa tubuhan nila Mang Kulas. Napansin mo ba, Mare? Tuwing gabi, may kakaibang ingay sa tubuan nila. Wika ni Aling Beth. Parang hindi aso. Hindi rin to yung tunog ng baboy, ah. Parang may halong iyak at ungal. Tugon ni Manang Edna. Yan din ang naririnig ko minsan. Nakakakilabot. Nakakapanindig balahibo. Pero ang nakapagtataka, hindi naman naaapektuhan si Kulas. Aba, kung ordinaryong hayop yon, matagal na siyang pinalayas. Baka naman hindi ordinaryong hayop ang alaga nila. Mare, baka nga totoo ang sabi-sabi. May inaalagaan siyang nilalang. Hindi ba tuwing may nawawala, sa kanila palagi natatagpuan ang huling bakas? Kung ganon, paano na lang kung hindi lang hayop panganapin ang nilalang na yon balang araw? Ay nako, kinikilabutan ako. Sa kabila ng mga usapan, nanatiling tahimik si Mang Kulas. Wala siyang pinapansin, ni wala ring binabanggit. Ngunit si Lerio, mas lalong kinabahan sa tuwing naririnig niya ang ganong usapan. Isang gabi, inutusan ni Mang Kulas si Lerio. Lerio, anak, ikaw na ang magdala nito. Talaga po, tay? Isasama niyo na ako? Oo, anak. Panahon na para makita ng sigbin na ikaw ang susunod na mag-aalaga. Huwag ka matakot. Basta sundin mo lang ang sasabihin ko. Nanlamig ang kamay ni Lerio habang mahigpit na nakahawak sa bayong. Lumalakad sila papunta sa dulo ng tubuhan. Mas lalong lumalakas ang kabog ng dibdib. Ang maririnig lamang sa lugar, huni ng kuliglig. Nakarinig siya ng ungol. Mas malapit at malakas. Nakakakilabot kaysa noon. Tay, ano yun? Naririnig mo ba? Naririnig ko. Huwag kang lilingon. Ipagpatuloy ang paglalakad.
Dumating sila sa bakanting espasyo. May mga makapal na tubo sa lugar. Tumigil si Mang Kulas. Tinapik ang balikat ng anak. Ihagis mo ang laman ng bayong. Nanginginig pa ang kamay ni Leryo habang hawak-hawak ang bayong. Pero tay, baka po lumapit sa akin eh. Huwag kang matakot, Leryo. Hindi ikaw ang kukunin niyan. Basta sundin mo lang ang mga sinasabi ko. Dahan-dahang ibinaba ni Leryo ang dalang bayong. Sabay hagis ng laman nito sa lupa. Isang sariwang kambing ang kanilang dala para sa alaga. Sa isang iglap, sumingaw ang napakabahong aroma. Nagkaroon ng kaluskos sa dilim. Mabilis, mabigat at parang gumagapang. Nakita niya ang mga dahon ng tubo na biglang gumalaw. May dumaan dito na hindi nakikita. Bumigat ang paghinga ni Leryo. Tay, nandito na po siya. Nandyan na siya, anak. At ngayon nakita ka na niya. Sa unang pagkakataon, si Leryo mismo ang nagpakain ng hayop para sa sigbin. At sa gabing yun, ramdam niyang parang may koneksyong nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na hindi niya maikakaila. Sa kanyang puso, hindi niya malaman kung ito ba ay isang tungkulin na dapat ipagmalaki o isang sumpa na hindi niya matatakasan. Dumating din ang panahon na sinalanta ng peste ang mga tubuan sa Negros. Dumagsa ang mga uod at insekto. Kumain ng dahon at tangkay. Halos lipunin ang buong ani. Maraming magsasaka ang nalugi. Ang ilan ay napilitang magbenta ng lupa para lamang makabangon. Ngunit sa gitna ng pinsala, nanatiling buo at luntian ang taniman nila Mang Kulas. Habang ang iba, putol-putol at tuyo na ang tubo. Sa kanila naman ay tuwid, sariwa at tila hindi nadapuan ng peste. Hindi na talaga ako makapaniwala, Mare. Bakit sa kanila walang uod di insekto? Sa akin, halos maubos na ang lahat. Wika ni Manang Bet. Baka nga may katotohanan. May anting-anting si Kulas. O baka may alagang halimaw na siyang nagtataboy ng peste. Habang mas tumitindi ang mga bulungan, si Leryo ay lalong nababalisa. Alam niya na hindi simpleng swerte. May nilalang na nagbabantay at ang kabayaran nito, hindi nila matatakasan. Isang gabi habang nakaupo sila sa loob ng bahay, nag-usap si Aling Susan at Mang Kulas. Mabigat ang tono ng mga boses, tila matagal nang kinikimkim ang usapin. Kulas, hanggang kailan natin itatago ito? Baka dumating ang araw, kainin ng sigbi ng sarili nating pamilya. Hindi mangyayari yon. Basta wag lang nating pabayaan. Pero Kulas, hindi natin hawak ang isipan nun. Paano kung magutom? Paano kung magalit? Paano kung si Leryo at ang kapatid niyang kainin? Natahimik si Mang Kulas. Sandaling napayuko bago muling nagsalita. Hindi tayo papabayaan ng sigbin. Simple lang ang kailangan niya. Alagaan at pakainin. Magpakabuti tayo sa ating kapwa. Kapag nilabag natin ang mga kondisyon na yon, doon siya magagalit sa atin. Paano kung may magtanong? Paano kung malaman ng mga anak natin ang totoo? Matigas ang tinig ni Mang Kulas nang sumagot, bagamat may bahid ng lungkot. Kapag dumating ang oras, si Leryo ang magpapasya. Hindi natin maiiwasan yon. Sa madilim na silid, nakaiga si Leryo. Pinapakinggan ang bawat salitang tumatagos sa dingding. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o magagalit. Ngunit isang bagay ang malinaw para sa kanya. Mula sa gabing yun, hindi na siya mapalagay.
Alam niyang may mangyayaring hindi maganda. Lumipas ang ilang taon. Nagkasakit na si Mang Kulas. Hindi ordinaryong karamdaman. Unti-unti ay parang nanigas ang katawan. Natutuyo ang laman. Dahan-dahan ang hinihigop ang kaluluwa. Ngunit nananatili pa rin siyang bumabangon. Pinipilit na mabuhay para sa isang huling bagay. Sa gilid ng kama nakaluhod si Lerio. Halos maiyak sa nakikitang paghihirap ng ama. Lerio, anak, halika dito sa tabi ko. Tay, ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit ganito po yung katawan nyo? Sino po may gawa niyan? Napangiti ng mapait si Mang Kulas. Sa kanyang mga mata, may halong takot at pagtanggap. Panahon na, anak. Ganito ang kabayaran ng ating kasunduan. Ang alaga nating sigbin kapag hindi napakain ng tama, ikaw mismo ang magiging kabayaran. At ngayon ako na ang sinisingil, anak. Kumabog ang dibdib ni Lerio habang pinipigilan ang pag-iyak. Tatay naman oh. Huwag niyo po kaming iwan. Hindi po namin kakayanin eh. Kailangan po namin kayo dito ni nanay. Mahina ngunit mariin ang tinig ng kanyang ama. Para bang inuukit ang bawat salita sa puso ng anak. Kayanin mo, Lerio. Kayanin mo para sa iyong ina at mga nakababatang kapatid. Palagi mo lang tatandaan na mabuti ay para sa mabuti at ang masama ay para sa masama. Huwag mo lang hahayaang magutom ang ating alaga sapagkat hindi ka nito papatawarin. Mahabang katahimikan ang sumunod. Unti-unting bumagsak ang bigat ng gabi sa kanilang bahay. At sa huling hininga ni Mang Kulas, tuluyang iniwanan sa balikat ni Lerio ang mabigat na pamana. Isang pamana na hindi maaaring tanggihan. Isang panata na kailanman ay hindi niya ginusto. Ngunit ngayon, siya na ang kailangang magdala. Isang gabi matapos mailibing ang kanyang ama, narinig ni Lerio ang halinghing. Mas malakas ito at mas malapit. Parang tinatawag siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang bayong. Kagaya ng itinuro sa kanya noon, bawat hakbang palabas ng bahay ay parang may bigat. Ngunit hindi na siya nag-atubili. Sa gabing yun, hindi na siya simpleng tagapagmasid. Siya na ang bagong tagapangalaga. Simula nang mamatay si Mang Kulas, naging mas madalas ang pag-ungol ng sigbin. Tuwing gabi ay naroon ito sa dulo ng tubuhan, nag-aantay. Kahit natatakot, walang ibang magawa si Lerio kundi sundin ang iniwang bili ng ama. Dala ang bayong. Naglakad siya papunta sa punong akasya at doon niya hinagis ang alay. Pero iba ang kanyang pakiramdam. Hindi na ito simpleng ritual lamang. Bawat hakbang, ramdam niya na parang siya mismo ang sinusubok ng nilalang. Diyos ko, kailan ko ba ito makakaya? May hangganan ba ang lahat ng to? Makalipas ang ilang linggo, may mga manok na nawala sa kapitbahay. Sinunda ng ilang aso na bigla na lang ding hindi nakauwi sa mga amo. At ang pinakamatindi, isang araw, may isang bata ang bigla na lang nawala. Hindi na ito nakauwi sa kanilang bahay matapos maglaro sa labas. Anak, nasan ka na ba? Umuwi ka na! Dala ang mga sulo. Naghanap ang mga taga-baryo. Halos buong gabi silang sumisigaw ng pangalan ng bata. Sa kasamaang palad, wala silang natagpo ang batang Juan. Huwag na kayong mag-alala. Baka kinuha na siya ng sigbin ni Kulas. Sa isip ni Lerio, bumigat ang dibdib. Hindi siya sigurado pero may kutob na. Hindi man niya gustuin, baka totoo nga ang hinala ng mga tao.
Hindi mapakali si Lerio habang nakahiga sa kwarto. Kung hindi ko papakainin ng sigbin, baka pamilya ko ang kainin niya. Paano kung patuloy kong gagawin yan? Paano kung tama yung mga tao? Baka siya yung kumukuha ng mga nawawalang hayop. Pati yung bata siya na yung kumuha. Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Nay, hindi po ako makatulog. May gumugulo sa isip ko eh. Hindi po ako mapakali. Alam kong mabigat ang iniwan ng tatay mo. Pero anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Tandaan mo ang sigbin. Hindi magiging masama kung tama ang inyong ginagawa. Pero Nay, paano kung mali yung ginagawa ko? Paano kung siya nga yung dahilan ng mga nawawala? Anak, minsan, hindi natin hawak ang lahat ng kasagutan. Basta, huwag mong papabayaan ang pamilya mo. Yan ang mahalaga. Sa puso ni Lerio, hindi sapat ang sagot. Parang walang saysay ang bawat salita. Imbis na magbigay ng ginhawa, lalo lamang siyang nababalot ng pangamba. Lumipas ang mga araw. Lalo lamang lumalakas ang mga bulungan sa baryo. Sa umpukan ng mga tao sa ilalim ng punong kahoy o sa gilid ng palengke, laging pangalan ng kanilang pamilya ang binabanggit. May ilan na gustong ipahuli si Lerio sa mga pulis. May iba na gustong paalisin silang mag-ina sa baryo. Ngunit dahil kilala sila bilang mabait at laging bukas ang pintuan para tumulong sa kapwa, walang nagkaroon ng lakas ng loob na direktang akusahan sila. Gayunpaman, ramdam ni Lerio ang mga matang nakatitig sa kanya saan man magpunta. Ang mga bulong na kagad tumitigil kapag siya ay lumalapit. Isang gabi, dinala niya ang bayong patungo sa tubuhan. Ang buwan ay tila nakasilip lamang mula sa ulap at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay lalo siyang inilalapit sa isang kapalaran na hindi niya ginusto. Nang marating ang dulo ng tubuhan, naroon na naman ang halinghing. Malakas, mabigat, at parang nagmumula sa mismong lupa. Nang ihagis niya ang alay, hindi niya napigilang sumigaw. Bakit ako? Bakit kailangan ko kayong pagdaanan? Hindi ba sabi ng tatay ko, mabuti ka? Kung mabuti ka nga, bakit may mga nawawala? Sa gabing yun, sumagot ang nilalang ngunit hindi sa salita, kundi sa bigat ng hangin. Ramdam ni Lerio ang malamig na paghipo sa kanyang balat. Ang naintindihan niya, hindi ikaw ang magtatanong, ako ang magpapasya. Muling dumating ang isang malakas na bagyo. Halos buong bayan ang natumba, nalugmok sa baha. Ngunit gaya ng dati ligtas ang lugar nila Lerio, parang may hindi nakikitang pader na humaharang sa gupit ng kalikasan. Muling nagbulungan ang mga tao. Hindi na ako naniniwala. Hindi milagro yan. May kabayaran yan. Kung ano man ang alaga nila, siguradong may hinihinging kapalit. Mula noon, naging mailap na ang mga tao kay Lerio at sa kanyang pamilya. Ang dating pagtitiwala at paggalang ay napalitan ng malamig na tingin at mga lihim na bulong. Kung dati tinuturing silang kaagapay sa hirap at ginhawa, ngayon ay parang may pader na din na nakapagitan, hindi gawa ng bagyo, kundi gawa ng takot. Dumating ang isang gabi na hinding-hindi makakalimutan ni Lerio. Habang naglalakad siya papunta sa akasya dala ang bayong, may nakasalubong na matandang kapitbahay. Lerio, bata ka pa pero kitang-kita ng bigat ng dala mo. Gusto kong sabihin sa iyo, iho, ang sigbin ay hindi dapat manatili. Hindi lahat ng pamana ay dapat ipagpatuloy. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo?
Kung patuloy mong aalagaan yan, baka dumating ang araw na ikaw mismo ang kainin. Natigilan si Celerio. Kumirot ang kanyang dibdib sa bigat ng babala ni Lolo Jose. Sa isip niya, totoo kaya ang sinasabi nito o isa lang tong pananakot, bunga ng chismis sa baryo? Ngunit bago pa siya makasagot, muling umalingaw-ngaw ang malakas na halinghing ng sigbin mula sa tubuan. Ito ay mas matindi, mas marahas, galit. Muli siyang naglakad papasok sa dilim. Dala ang bayong at dala ang bigat na isang sumpa na hindi niya matatakbuhan. Pagdating niya sa ilalim ng akasya, hindi kagaya ng dati. Ang sigbin ay nakatingin sa kanya ng diretsyo at matalim. Hindi na ito basta hayop na nag-aantay ng pagkain. Parang sinasabi nito na siya ang susunod na susubukin. Kung kailangan kong mamili, pipiliin ko ang pamilya ko. Sa gabing yun, pinakain niya muli ang nilalang, pero alam niyang hindi na siya tatagal sa ganitong buhay. Nung gabing yun, habang abala si Celerio sa kamalig, biglang bumungad si Maymay. Humahagulgol, hindi makahinga sa takot. Kuya, si Nene, hindi ko siya makita. Nawala siya sa bakuran habang naglalaro kami. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Celerio. Nanginig ang kanyang mga kamay. Tumakbo sa labas at dala ang lampara. Nanginginig ang apoy nito sa loob na parabang sumasabay sa kanyang kaba. Nene, nasan ka ba? Sa bawat pagtawag, walang nakuwang sagot. Tanging ugong ng malamig na hangin ang sumisirit sa katahimikan ng gabi. Ang dilim ng paligid ay lalong bumigat. Sa bawat takbang ay parang lumiliit ang mundo sa takot. At mula sa dulo ng tubuhan, parang may sumabog na ingay. Isang halinghing na malakas, malagim at puno ng gutom. Sigaw ng nilalang na kanina pa nagmamasid. Nang sandaling yun, bumilis ang tibok ng puso ni Celerio. Hindi lang ito paghahanap ng kanyang kapatid. Ito na ang oras ng kanyang pinakamalaking takot. Tumakbo si Celerio papunta sa punong akasya. Doon sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang sigbin na nakatingin sa kanya. Sa tabi nito, tsinelas ni Nene. Hayop ka! Pamilya ko ang gusto mong kainin! Hindi niya alam kung anong lakas ang nag-udyok sa kanya. Pero sa unang pagkakataon hindi siya tumakbo palayo. Hinawakan niya ang itak na dala mula sa kamalig. Humakbang papalapit sa nilalang. Sumugod ang sigbin. Mabigat ito. Mabaho at nakakatakot. Ngunit buong tapang na hinarap ni Celerio. Hindi mo makukuha ang pamilya ko! Sa bawat paghampas ni Celerio, dumugo ang nilalang. Ngunit sa bawat sugat, parang mas lalo itong lumalakas. Sa isang iglap, natumba na lang bigla si Celerio. At nang sandaling yun, nakita niya si Nene na nakatayo sa likod ng puno. Umiiyak, ngunit ligtas. Habang nakalugmok sa lupa, narinig ni Celerio ang boses ng ama. Mabuti para sa mabuti. Masama para sa masama. Napapikit si Celerio. Doon niya naintindihan ang dapat gawin. Hindi sapat na pakainin ang sigbin. Hindi sapat na sundin lang. Ang tunay na pamana ng kanyang ama. Pagpigil kung saan gagamitin ang kapangyarihan. Kung kailangan ng sigbin ng kapalit, ako na lang. Tumayo siya at itinaas ang itak. Buong lakas niyang sinugod ang nilalang. Isang malakas na sigaw. Isang malakas na hiwa. Tumigil ang lahat. Kinabukasan, nagising si Celerio sa ilalim ng akasya. Wala na ang sigbin.
Wala na ang bakas ng dugo. Wala rin ang bangkay. Nasa tabi niya si Nene, ligtas sa tulog. Sa kamay ni Leryo hawak pa rin niya ang itak. Pero malinis ito at parang walang nangyari. Umuwi sila sa bahay at mula noon, hindi na muling narinig ang halinghing ng tubuhan. Lumipas sa mga taon, nanatiling masagana ang buhay nila Leryo. Wala nang sigbin at wala nang alay na hinahagis sa dilim. Unti-unti, nakalimot ang mga taga-baryo. Wala nang batang biglang naglalaho. Wala nang hayop na misteryosong nawawala. Ang mga bulong-bulungan, napalitan ng katahimikan na para bang walang nangyari. Ngunit si Leryo ay nanatiling tahimik. Hindi niya na muling binanggit ang sigbin. Hindi niya na sinubukang ipaliwanag ang mga alaala ng nakaraan. Subalit sa likod ng kanyang mga mata, may bakas ng bigat na hindi mabura. Para bang siya lamang ang nakakaalam ng totoo. Siya din ang nagkukubli ng lahat, ng lihim at ng sumpa. Pero may mga pagkakataon sa gabi. Sa gitna ng katahimikan, sumisingit ang mahina at halos hindi marinig na halinghing. Hindi niya alam kung totoo ba o guni-guni buhat ng konsensya. At sa bawat pagkakataon na maririnig niya ito, napapapikit si Leryo. Pilit tinatakasan ang takot at alaala. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang tinig ng ama. Mabuti para sa mabuti. Masama para sa masama. Ito ang natutunan niya sa aral ng kanilang angkan na nag-aalaga ng isang uri ng nilalang na kung tawagin ay sigbin. Naranasan niyo na bang makulam? Parang tigalpo, palipad hangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Naghahanap ba kayo ng pangontra sa mga nabanggit mga kabayan? At merong kasamang rebuelta. Narito yung Marahuyo bracelets natin. We have 2 colors available, glossy black and brown. Sobrang nagte-trending ngayon yung Marahuyo mga kabayan kasi maganda yung bisa niya. Una, nandyan na yung pangontra espiritual at nandyan din yung tinatawag nating rebuelta. Yung rebuelta kasi mga kabayan, kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. Yan ang bisa ng ating Marahuyo bracelet. So kung meron kang nakasagutan, nakaaway, o kung naranasan mong masumpa mga kabayan at nangangailangan ka ng depensa para sa mga nabanggit, subukan mo ang Marahuyo bracelet. Para sa lahat ng interesado, i-search lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.